Tunghayan po natin ay ika-66 na kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Damien's Point of View. Tumakbo ako patungo sa likurang bahagi ng building ni Harvey. Pagkadating namin rito, nagmamadaling gumalaw ang mga paa ko, pero unti-unti akong napahinto nang makita ang mga taong nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay. Nagkalat ito sa kung saan saang bahagi. Ang dami nila. Mukhang may nauna sa akin dito ah. Hey, Damien the asshole! Naningkit yung mata ko sa narinig ko kaya agad akong lumingon. Nandoon siya. Nakaupo sa 3 bangkay na magkakapatong habang nakadikwatro at nagyoyosi. Nasa sahig yung maskarang suot niya kanina sa party. Nabahiran ng dugo yung kanang parte ng mukha niya. Pero mas nakakapanggigil yung ngising nakaplaster sa mukha niya. Ito yung humawak sa bewang ni Eclair at nagpakilalang boyfriend. Retard. Who the fuck is he to touch my fiancé? What a damn ass bastard. Yes, bastard. Sagot ko. Lalong lumawak yung ngising niya at maya-maya'y may ibinato sa ere patungo sa direksyon ko kaya sinalo ko iyon gamit yung kanang kamay. Binuksan ko yung palad ko at nakita ang isang familiar na uri ng susing may keychain ng pangalan. May nakasulat doong Marvin S. Tinaasan ko siya ng kilay. Nakatayo na siya habang hawak pa ang yosi at nakangisi. Hawak niya ang ibabang labi. Do you know how to use that? Tukoy niya sa bagay na pinaaandar nitong susing to. Ngumisi lang ako at ibinulsa yung susing iyon. AH-64 Apache, the most respected military helicopter that even the Pentagon don't want to lose. Lumapit ako sa kanya. So, yeah, I can drive it. That's good then. Tinapon niya sa sahig yung yosi at inapakan para mamatay ang sindi bago ako tinignan ng mata sa mata. Wanna fly it? Kung hindi mo hihinging kapalit si Eclair, then why not? I play fair and square, dude. He said before forming his hand into a ball fist and posed it in front of me. May the best man win. I smirk. May the best man win. I said before bumping my own fist to his. Samantala, on Rohan's point of view. Juliet, hindi ito ang tamang oras para sa ganitong klase ng bagay. Kunot-noong saad ko. Nakalingkis kasi siya sa braso ko habang naglalakad kami patungo sa mga tao rito. Nakasuot siya ng usual get-up niya, yung parang Lolita doll, ganun. Mahabang medyas, maikling fluffy balloon dress, tas yung buhok, poka-poka style naman. Ngayon, dala-dala niya din yung payong niyang may ruffles. Inutusan ako ni Kevin na bantayan ang mga kaibigan niya sa wet market na to. Bit-bit ko ang isang kahon na naglalaman ng mga bottled water na ipamimigay ko sa kanila. Tumutulong kasi ako sa mga namimigay ng pagkain para mabilis. Ano bang sinasabi mo dyan, honey? Wala namang pinipiling oras ang paglalambing eh. Nakalabing sabi niya. Napaawang tuloy yung labi ko. Those pink lips, it looks delicious. I want to taste it. Kya! Papa Rohan! Dito banda! Napalunok ako at napalingon sa direksyon nung tumawag sa akin. Kung wala lang akong bitbit na kahon ay malamang sa malamang ay tumakbo na ako. Nakaramdam ako ng panginginig at kilabot sa buong katawan ko. Itong mga nilalang na to, kanina pa nila ako dinudumog. Nakakakilabot, nakakatrauma, I'm not against with any other kind of gender but please! Someone save me from this species because they kept on harassing me and my body. Napaatras ako nang patakbo silang lumapit sa akin habang parang mga kitikiting kumikislot-kislot. Isang blonde, isang long hair, isang kulot at isang kalbo. Fuck, kumpleto sila. Fafa, come on baby, we are here na. Come to momshies. OMG, Fafa Rohan. Strangle me with your precious muscles and hard arms. Yum, yum. Yoo-hoo, Fafa Rohan. Smack me, Fafa. Yummy-roo ko desa. Yummy, yummy. Nanlaki yung mga mata ko. Fuck. Tara na, doon tayo. I said, tsaka hinatak-hatak si Juliet na may nagtatakang tingin. What? Pero kabibigay lang natin ng tubig doon ah. Doon na. Pabulong kong saad. No! Mamimigay tayo dito. Sabay hatak sa akin pabalik kaya pinandilatan ko siya at nginitian ng pilit. Juliet naman,
Fafa! Shit! Come on, let's go! Hinata ko siya ulit pero hindi talaga siya umalis sa kinatatayuan niya. Nilingon ko siya at nahintakutan ako sa reaksyon niya. Nakasimangot na siya. Nakangiwi pa ng bahagya yung labi niya na tila asar na asar sa akin. Sila ba yung dahilan kung bakit ayaw mong tumuloy doon? Tanong ni Juliet. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako pero basta na lang akong napatango. Ngumiwi na naman siya at umalis sa pagkakalingkis sa akin tsaka humarap sa direksyon ng 4 na maskuladong bading. Akong bahala sa kanila. Saad ni Juliet. Okay, hindi ako natatakot sa kanya. Mas natatakot ako sa kung anong pwede niyang gawin sa kanila. Gulo ang aabuti nito kapag ginalaw niya ang mga kaibigan ni Kevin. Huminto sila sa harap ni Juliet. Matalas ang mga mata nilang pinasadahan nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Dinamba tuloy ako ng sobra-sobrang kaba dahil doon. Gino Padilla naman itsay! Loli girl te, yung mga cartoons na pinanood ng mga junakis ng people dito bakla. Ay korak, yung mga nagmamaskot, ganern. Over-decorated naman tong beauty ni Ateng. May papayong pa eh. Wala namang ulan. Puwera sa fountain of youth ng bunganga ni Joda pag nagsasalita. Patuloy lang silang nagkikwentuhan. Pinagmamasdan ko naman si Juliet. Okay, kalmado pa naman siya. Sino ka nga ba kasi Ateng? Nagkaharang ka sa dinaanan namin. Natatakpan mo si Fafarohan ko. Nanlaki yung mata ko nang sa isang iglap lang ay may manipis na samurai na nakatutok sa mismong bibig ng blonde na bakla. Hindi ko talaga napansin yun. Napalunok ako ng pagmasdan kung saan galing yung samurai. Hinugot niya iyon mula sa payong niyang may ruffles. Yung hawakan mismo ay itsurang handle ng payong. Pero nang hinugot niya iyon ay doon lumabas yung manipis na blade. Lagi siyang may dalang payong. Ibig sabihin, lagi niyang dala yung samurai na yun? Pare-pareho kaming gulat at tigagal sa nakita. Shit! Rohan mo? Naningkit yung mata ni Juliet at inilapit pa ng gusto yung dulo ng samurai sa nguso nung bading. Kaya lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa balikat para awatin. Walang sayo, okay? Sakin lang si Rohan. Ako ang acting girlfriend niya at ako ang future wife niya. Huwag mong maangkin-angkin tong Rohan ko dahil akin lang siya. Akin! Tumaas ang kilay niya. Entiendes? Oo, walang sa akin girl. Sa'yo nga. Isa pang lapit niyo sa fiancé ko ay talagang ipalulunok ko sa inyo isa-isa itong samurai ko. Entiendes? Oo naman girl. Sabay-sabay nilang saad habang takot na nagsiatrasan. Good. Ibinalik niya sa kahita nitong payong at isinabit sa pulsuhan ang handle nito. And last but not the least, magkaiba ang cartoons sa anime. Cartoons are for kids while anime are for adult. Anya tsaka nakangiting bumaling sa akin. Honey, ipamigay na natin yung water. Ilang beses akong lumunok at lumingon sa payong na nasa pulsuhan niya. Ipapalunok niya din ba sa akin yun kapag hindi ko siya sinunod? Rohan, tara na! Yes. Utal-utal kong sagot tsaka nagpahatak na lang sa kanya. Samantala, on Liam's point of view, huwag kang magpapakitang may galo sa akin. Huwag kang magpapakitang may galo sa akin. Huwag kang magpapakitang may galo sa akin. Paulit-ulit kong piniplay sa utak ko yung bili ni Monmon kanina bago kami magkahiwalay ng direksyon. Pilit kong iniiwasan tong natitirang kumag na to. Tumba na lahat ng mga kasamahan nito pero palaban siya. Bida-bidang hinarap ako ng walang armas. Napamura ako nang madali ako ng suntok sa kanang pisngi na naging dahilan ng pag-atras ko. Sinalat ko yung labi ko nang maramdaman kong humapdi iyon. Nilingon ko yung makintab na sliding window sa gilid ng hallway at doon ko nakita yung refleksyon ko. King ina, may dugo, may sugat na. Huwag kang magpapakitang may galo sa akin. Patay. Inis ko siyang nilingon tsaka sinugod. Akmang susuntukin niya ako nang hawakan ko yung kanang braso niya at mabilis na inangat. Kaya pinatamaan ko siya sa sikmura bago ko itinuloy sa mukha. Nang mapaluhod siya at saka ko inikot yung brasong hawak ko patungo sa likod niya bago ko idinagan sa likod niya yung isang tuhod ko. All clear. Saad ni Kian mula sa kabilang linya. I heard him from the earpiece that I'm wearing. Sige, I said as a response before breaking this man's neck. Agad ko siyang binitawan at tumakbo patungo ng hagdan. Elevators are useless kaya mas pinili ko na lang na maghagdan.
Kanina pa ako may napapansin, hindi ko naririnig yung response ni Monica. Nasaan si Monmon? Don't know, hindi ko alam, I don't know. Sabay-sabay na sagot nila. We parted ways. Naabutan namin yung sinasakyan nila but Harvey's men tried to kill us before we could even reach them near. I came here with Monica, Kian, Ed, Audrey, A-Claire, Damien, Hero, and Zia. Inaasikaso ni na Francis at B ang pag-defuse sa mga bombang ikinabit sa paligid ng hotel. Sina D at Paul naman ay dumiretso sa lugar kung saan ako dating nanunuluyan nung may amnesia pa ako. Sinisiguro nilang ligtas ang mga tao doon. Ipinadala ko din sina C at Ivan sa bahay ampunan kung saan ako dating nanirahan. Samantalang si Rohan naman ay pinapunta ko sa wet market. I can't let my guard down. Hindi ko alam kung sino ang pwedeng atakihin ni Harvey mula sa malayo. Maraming taong malapit sa akin ang pwede niyang idamay. Mas mabuti ng handa. Ed, Audrey, Zia, and Hero back us up. Sila ang humarap sa mga taong nagtatangkang pumigil sa amin. I saw Harvey drag Vince to the elevator pero hindi ko man lang naabutan dala ng pagharang ng mga siraulong tauhan niya. Si Damien naman ay nagtungo sa ibang direksyon and A-Claire headed to the other building located near this one. Nag-aalala ako. Simula nang maghiwa-hiwalay kami ng landas ay hindi ko pa naririnig ulit yung boses niya. Nag-aalala na talaga ako ng sobra. Walang update kung anong floor na ba siya or kung anong status niya. Tagaktak na ang pawis ko kakatakbo but I don't care. Hindi ko hahayaang may mamatay na naman. No, not again. Elevators are clear. You can use it. Okay, sagot ko ulit sa kanya. Maybe he cleared it. Hindi ko alam kung anong palapag na tong narating ko. I'm just doing my best to run faster than I could para lang maabutan ko sila even though I know that it's impossible. Nang makita ko ang pinto patungo sa isang hallway, ay agad akong dumiretso sa isa sa mga elevator. They are right. Everything's clear now. Isang malaking ebidensya yung mga bangkay na nakakalat sa sahig. I immediately entered one of the elevators. I can see the outside from here dahil gawa sa salamin yung elevator. I can see up from here what's happening down below. Kitang-kita ko ang mga nakaputing suit na nakikipambuno sa mga tauhan ni Harvey. Pati na din ang mga babaeng nakasuot na tauhan ni Monica. I don't know who called them but one thing for sure is that I'm freaking dead after this. Mukhang tumutulong na ang stakes para matapos agad ang lahat. Siguradong inip na silang makita ako. Patay. Paparating na sila. Boss L, get ready. Marami sila sa rooftop. I just can't kill them dahil kulang sa floor tong building na tinutungtungan ko. Looks like she's acting as a sniper, kaya siguro nasa kabilang building siya. Besides, there's a helicopter there waiting for him. It's alright E, no problem. Just shoot those bastards in the entrance. Sure! Saan niya? Chinek ko yung baril na hawak ko. Pinalitan ko ito ng puno ng bala. Then the other one. I also checked the third one na nakasukbit sa likod ng pantalon ko. It's all or nothing. Kailangan kong lumaban kahit abutin pa kami ng mano-mano. Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat ng paghihirap at pagdurusang dinanas ko. I heard the elevators ring. Palatandaan na nasa top floor na ako. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at mabilis akong nagtungo sa hagdan paakyat ng rooftop. As I expected, may mga nagbabantay doon. I immediately shot them straight to their heads. Hindi ko sila pwedeng pag-aksayahan ng oras na labanan ng harapan. That's just what I did to the other men who tried to stop me. I don't have much time. I need to hurry and fighting them in a combat fight will be just a waste of time. Nang matumba na silang lahat, ay itinapon sa sahig yung dalawang baril ko dahil sa wala na akong bala. I ran to the stairs and I pushes the door by force. Tsaka ko itinutok ang baril ko sa kanya but I froze when I saw the person that he's holding to. Monica? There's a lot of blood dripping from her left forehead down to her cheeks. Her eyes are slightly opened as if she's about to fall asleep. Humigpit yung hawak ko sa baril ko nang makitang hawak-hawak siya ni Harvey sa buhok. She looks so weak. I'm confused about what happened until I saw the wound in her left leg and upper waist. That explains it. She got shot. Humahampas sa buong katawan ko yung malakas na hangin na nanggagaling sa pag-iikot ng hélice ng helicopter na nasa likod niya. I'm also terrified when I saw Vince.
Nakatali siya ng lubid sa katawan and his eyes had a blindfold, pero ang mas kinakaba ng dibdib ko ay ang lubid na nasa leeg niya. Napalunok ako nang makita kung saan iyon nakakonekta at halos mapamura ako ng sunod-sunod nang makita kong nakatali iyon sa isa sa mga bakal ng helikopter. Tiyak na kapag nag-umpisang lumipad sa ere iyon ay siguradong mamamatay si Vince. Fuck! Then a sudden flashbacks of my memories in the past played in my head. The scene when the orphanage got burns into ashes. The time when Marco and Monica's parents died in the restaurant because of the bomb attacks. Our parents died because of plane malfunction. Marco died because of him. Everyone died. It's all because of him. No, that's not gonna happen. They are not going to die. At last, your Prince Charming came late. Sarkastikong sabi ni Harvey. Sinubukan kong humakbang palapit pero hinatak niya yung buhok ni Monica at yung taling nasa liig ni Vince. Nakita ko kung paano sila napaigik na dalawa dahil doon. Fuck! Just imagine how painful it is, god damn it. She's strong enough to take him down with just her one bare hand, but she can't. She's too weak now. Take one more step, Kevin, and I assure you, siguradong mapupugto agad ang hininga nilang dalawa. Saad ni Harvey. I glared at him. Leave them alone! Ako ang kailangan mo, right? It's our game, not theirs. Weapons away, Mr. Verdun. Mariin ko muna siyang tinitigan bago ko itinapon yung baril sa gilid ko. Tinanggal ko din yung earpiece na nasa tenga ko before putting my hands in the air as if I'm surrendering myself. Now, leave them alone. Saad ko. Why should I do that? You're a fucking little cheater. That's not fair. He let out a smirk, kaya lalong bumakas ang galit sa mukha ko. Ikaw ang unang nandaya. You're asking for a fair game? Even though you cheated first? What a fucker you are. I gritted my teeth out of anger. Let them go. Ako ang kalaban mo. Ako ang kaaway mo sa larong to, kaya pakawalan mo na sila. Shut the fuck up, he shouted. You ignorant bastard. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. My enemies are dead. Your parents, the Saavedras, they are fucking dead. Sila ang kalaban ko at hindi ikaw. Ngumisi siya but I was confused. When a tear came out from his eyes pero hindi nawawala ang galit na nararamdaman ko sa kanya. You're just a fucking kid. Isang pakialamerong binata na walang ibang gawin kundi hadlangan ang mga plano ko. Binitawan niya si Vince at napasabunot sa sariling buhok. He's crying while fucking smiling like a retard. Vince! Napalingon ako nang sumigaw si Kian na kararating lamang. Tulad ko, ay gulat din ito sa nakita niya. Stay away! Banta ni Harvey. Kian, relax, okay? Listen to him, I pleaded. Kuyom ang kamao naman na lumayo ng bahagya si Kian sa amin kaya muli akong lumingon kay Harvey. I lost you already. I fucking steal you away from Henry, yet they still found you. Ginawa ko sa kanila lahat ng ipiniranas nila sa akin. Nawalan ako ng anak dahil sa kanila. Kaya, ganun din ang ginawa ko. Sumama lalo yung tingin ko sa kanya. Lalong nag-uumapaw yung galit ko dahil sa sinabi niya yun. Ikaw ang dahilan kung bakit napunta ako sa ampunan? He laughed. He laughed so hard as if I said something very funny. Gustong-gusto ko nang takbuhin yung direksyon nila at tanggalin yung kamay niya sa buhok ni Monica pero natatakot ako. Baka tuluyan niya silang pareho kapag humakbang ako. Nababaliw na talaga siya. Pasimple kong ginalaw yung paa ko, papalapit. Unti-unti lang para makagawa ako ng hakbang. Ganon din si Vince. May blindfold siya pero alam niya kung saang direksyon siya pupunta. Dinadamba ng sobra-sobrang kaba yung dibdib ko. Malapit kasi sila sa gilid ng rooftop. Isang maling hakbang ay mahuhulog sila. Nilayo na kita mula sa kanila pero natagpuan ka pa rin nila. Ngumisi siya at umiling-iling. At talagang matibay ka ha? Pinatay ko na sila. Wala na sila. Maayos sa sana ang lahat kung hindi ka lang nag-umpisang mangialam. Laro namin to eh. Hindi ka kasali dito, pero ikaw ang nagpumilit. Walang kasalanan ang mga magulang ko sa nangyari sa asawa at anak mo. Wala kaming kasalanan. Walang kasalanan ang pamilya ko at pamilya ni na Monica. Saad ni Kian. Nag-igting yung pangako dala ng sobrang galit. Maling mga tao ang sinisisi mo.
Dagdag ko pa. Tuloy-tuloy na bumagsak yung mga luha sa mata niya. Kitang-kita ko yung sakit sa mga mata niya. Alam kong mahigit 1 dekada na niyang dinadala iyon. Masakit. Alam ko. Dahil 6 na taon ko ding dinadamdam ang ganong klaseng sakit kahit na wala akong maalala. He smiled. Ano bang alam niyo? Napahakbang ako ng ilang beses nang hatakin niya ulit yung buhok ni Monica. Wala kang alam tungkol sa akin. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. They are now standing on the edge of the rooftop. Isang maling apak lang ay mahuhulog sila pababa. Pakiramdam ko ay maitutulak sila ng pwersa ng hangin na nagmumula sa pag-ikot ng hélice ng helicopter. Si Vince naman ay naglalakad pa din ng pasimple sa gilid, palayo sa kanila. I know everything, kahit na wala ako noong araw na iyon. Nanginginig yung mga kamay ko. I am panicking even though I know that I shouldn't. Mas lalo akong nagpanik nang dumilat si Monica at umawang ang labi habang nakatingin sa akin. She gulped before closing her eyes again. Hinuwakan niya yung kamay ni Harvey na nasa buhok niya. Anong gagawin ko? Pakiramdam ko ako si Liam ngayon. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Natukturete ako. Fuck! Kung kailan nasa harap ko na siya. Kung kailan nandito na ako. Bakit? Bakit wala akong maisip na kahit na para mailigtas sila? She's hurting. Your wife died, but not your children. Nakita ko kung paano siya natigilan. Children? One more step. Malapit na ako. Hold on, Monica. Yes, children. Buhay sila. Buhay ang kambal. No, wag mong guluhin yung isip ko. He dragged her again. Fuck. Another step. I'm near, love. I'll take you with me. Saad ko sa isip ko. Buhay sila, Harvey. They are alive. At hinahanap sila ng mga magulang ko kasama ng mga magulang ni Monica. They are close to it. Nakuha na nila ang isa. They are still finding the other one but you killed them before they could even find him. Pumikit siya at ngumiwi. Tila ina-absorb lahat ng sinasabi ko. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para humakbang pa papalapit pero bigla niyang itinulak si Monica. Muntik na akong mawala ng hininga at nanlaki ang mata nang makita kong konting-konti na lang ay mahuhulog na siya. Malapit na ako. Goddammit. Kung mahahatak ko lang siya palapit sa akin. Fuck! Stop messing my thoughts, Kevin. Umiling-iling siya. Alam kong ginugulo mo yung isip ko. They are dead. Sagot ni Harvey. No, they are not. They're just missing but not dead. Hinanda ko yung sarili ko. Ibinuelo ko yung mga paa ko. Not until you killed one of them. Lumunok siya. Kasabay ng paglunok ko, isang maling galaw ko sa susunod kong gagawin ay tiyak na papalpak ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Mula ng araw na mamatay si Marco, pinangako ko sa sarili kong hindi pwedeng hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Hindi ko lang inasahan na madaling mamamanipula si Kian at ginamit iyon ni Harvey para tangkain akong patayin. Ngayong si Monica ang nanganganib, hindi pwedeng ngayon pa ako aatras at maduduwag. Hindi mangyayari yun. Hindi totoo yung sinasabi mo. Saad ni Harvey. You killed him, Harvey. Konti na lang. Pinatay mo siya. I didn't kill my own son. Saad ni Harvey. But you just fucking dead. Pinatay mo siya. Sa mismong harap ko. Kitang-kita ko. You killed him and I fucking saw it. I fucking saw it with my own fucking eyes. You shot him dead. At ako ang ginawa mong suspect. He froze. Mukhang naintindihan na niya. Ring a bell? You killed one of your twins, Harvey. Pinatay mo si Marco.